nagkaroon po ng typhoon sa Ulysses. Ulysses sa Alcala, Cagayan, ay nakita po natin yung devastation sa kanila years ago, no? Itong bagyo na ito. So nakipag-ugnayan po tayo sa local government ng Alcala para tayo po ay mag-offer ng ating tulong sa kanila. At as usual, sa pamagitan po ng suporta ng ating mga alagad ng sining na lagi po natin na pagkakatiwalaan pagdating sa mga fundraising, ay nakapag-raise po tayo ng pondo para makapagpagawa ng isang, ito take note, permanent evacuation center. Hindi po ito yung evacuation center na eskwela. Ito po yung pinagawa namin diyan sa Alcala, Cagayan. Ang permanent evacuation center na ready po in the event po na magkaroon ng mga sakuna sa lugar po nila. Pwede po yung maging takbuhan ng ating mga kababayan kung saan pwede po silang sumilong dyan, magpalipas ng ilang araw. Ayan po, para malaki po yan. Sinlaki po yan ng parang gymnasium. We abided by the standards of DPWH at ng local government na ito yung sukat talaga na tama para sa isang evacuation center kung saan meron po tayo dyan mga kitchen, meron po tayong palikuran. Kwarto-kwarto po yan na pwedeng sa mga breastfeeding moms, pwede po silang magstay sa ilan sa mga kwarto dyan, sa mga may sipon, may sakit. Pwede rin po sila dyan sa mga isolated areas sa loob ng evacuation center na mayroon pong tubig, may kuryente. So hindi po sila mahihirapan. At nagamit na po talaga yan. Nagpadala sa atin ng video si Mayor Tin at saka si Attorney Joel na nandun yung mga pamilya. Ito lang pinapakita namin sa inyo, still photos lang. So yung Typhoon Ulysses struck the Philippines noong November 17, 2020. Yung nakita namin sa balita na yung mga damages to crops and livestock sa Alcala, Cagayan ay umabot ng 52 million worth of damages. Yun nga, partner na kami kay Mayor Tin Antonio. At nag-raise kami ng funds. So ito, November 11, 2020, Typhoon Ulysses. Noong December of the same year, bago magpasko, art auction. Nagpa-auction po kami ng art sa tulong ng mga artist na kaibigan namin, art collectors, art gallery owners. And then natulungan din natin yung artist pa po kasi part of the proceeds of their art or paintings napunta rin sa kanila. So artists who were struggling during the pandemic, tandaan nyo 2022, walang nabebenta ring paintings, wala ring kita, ay nagkaroon din sila ng income sa pagbenta ng paintings. And the rest, eto po, yan po yun, 4.5 million ang napunta pero para lumaki na yan, Mamu. Lumaki na ng lumaki. Of course, lumaki na yung gastos dyan. Una, hindi naman sa atin yung lupa. Yung lupa, doon yan sa LGU. Binuvolunteer yan eh. Hindi amin yung lupa po. Yan lang ni-raise namin yung materyales para dyan. And then, through the years, as the months went on, dinagdagan na lang ng pondo, may ibang nagdagdag pa, di ba Papu? May ibang nag-donate pa para sa finishing. Ayan, pintura and everything needed for finishing. Pero lahat yan, walang involvement ng money ng politics. Wala. Lahat yan mga individuals, no? Private individuals. Mga privado. Tayo po yan. Tayo kasama ng mga artist at collector friends natin ang nagpondo para dyan. Na ngayon ay mapapakinabangan anytime. Kung sakaling magkaroon ng bagyo, ng anumang sakuna, pwede sila magpunta dyan. Welcome silang pumasok dyan sa loob ng evacuation center para magpalipas ng panahon o araw para sila po ay makapagpahinga bago po sila bumalik sa kanilang mga lugar para ayusin ang kanilang mga nasirang mga ari-arian. So, ibig ko sabihin, if we can do it, why can't they do it? Ito mga ibang mga opisyal ng gobyerno natin. Bakit? Bakit umaasa pa rin kayo sa mga eskwelahan para gawing evacuation center? Samantalang ito, kaya naman natin gawin yan. Hindi pala, magkano lang yan? Baryang-barya lang yan sa mga kinukurakot nyo. Ito nga tayo, wala pang 10 million, no? 4.5, tapos sabihin mo na yung mga finishing, mga 1M, ganyan. What we're trying to say is that it is possible. Of course, we had to partner with the LGU. Siyempre, alam mo, nagtayo lang kami dyan ng walang communication and coordination. Siyempre, meron, pero hindi yan pera ng mga politiko. Yun ang gusto namin sabihin. So, possible yan, Papu, to identify a lot
I'm sure naman, Kaya meron nga. sila ma-identify na lupa. Tapos maglaan ng budget para sa mga ganyan. Oo. Hindi yung ginagamit ng mga eskwelahan, naantala yung schedule ng pasukan ng mga bata, tapos hindi pa kumpleto, ilan lang ang palikuran sa mga eskwelahan. Wala namang lutuan doon na malaking kusina. So, planning and leadership. Basta Papo. political will. Yan Political eh. will. At tanggalin natin sa sistema natin yung pangungurakot. Kung nga. yung ano bang kikitain ko dyan, magkano bang akin dyan. O, yung mga ganun, kailangan tanggalin nyo yun para kayo makapagsilbi ng maayos kasi kayang-kaya nyo hong gawin yan sa inyong mga lugar. Kung basta mag-identify lang ho kayo ng espasyo, maglaan po kayo ng pondo na tama, na ayon po sa specifications ng ating batas, sumunod po tayo doon sa ganung patakaran. At yan, nakita nyo naman, anytime mapapakinabangan po yan ng mga taong nangangailangan ng matatakbuhan na lugar. At let me just mention na doon sa funds na na-raise natin sa pag-auction ng art, meron pa tayong naibigay through Lori Vida na pera para naman sa mga orphaned infants sa Cribs Foundation. Tama. So kaya 'di ba? Nakapagpatayo na, nakatulong pa sa Cribs Foundation. It's really management of money. Basta tama yung mga taong mag-handle ng pera, mapupunta talaga sa tama. Oo. Yan, so yan, pag-isipan nyo yan at gawin nyo na. Gawin nyo na doon sa, especially doon sa mga flood-prone areas. Habang inaayos nyo yung inyong mga palpak na mga flood control dyan at wala matakbuhan yung mga kababayan natin, isa yan sa mga unahin nyo na para hindi na maabala yung mga kabataan sa kanilang pag-aaral.